Siyempre, sobrang saya ng pakiramdam ko dahil nasubaybayan pala ni Tita Susan at nahihiya rin at the same time because parang hindi ka pa din makapaniwala. Pero sa totoo nating makakausap ko, marami kasi kaming kwentuhan ni Tita Susan, kay Albert sa set. Tama yung sinabi ni EJ kanina, parang hindi mo mararamdaman na siya yung queen of Philippine movies. Talagang very humble, very grounded, talagang parang mas nakakatanda lang sa'yo na nakikipagkwentuhan, na nag-share ng stories from before, na marami talaga ako natututunan. So, I'm very, very happy. Kung ano yung mangyayari dito sa soap opera na ito pa lang, makasama ko silang lahat. Yun palang blessing na. Oo, bilang ikaw may tinatawag ngayon na tinagurian na this generation's movie queen. Nag-ano ba? Parang hindi ka ba ng blessings from Tita Susan? Or parang nagbigay hugay ka, nagpasintabi ka ba? Na sa'yo na ibinibigay yung titulo na yun na dating ganyan? Parang hindi ko kaya. Binigay ko ba? Tita ko na po! Tita ko na po! O, gano'n. Ano sasabihin ko kay Tita Susan? Tita Susan, I'm the new. Ano ko sasabihin? Parang hindi mo naman yata. Hindi yata ginagawa yun. Oo, nahihiya ka. Oo. Okay. Tanong na natin si Tita Susan. Tita, una po dun sa bilang alam po namin na yung talaga pong iba yung panlasa ninyo, di ba? Kung mapili yung panlasa ninyo. Bakit yung po nasabing fan kayo ni Bea? Ano yung meron po siya na nakikita niyo na nagustuhan niyo po siya bilang actress? Una kong nakita si Bea ng personal nung nag-guest siya sa panabas namin ni Dolphy na John and Shirley. Bata-bata pa si Bea, no? And na-intriga ako kasi kakaiba ang kagandahan niya. Very fresh. At saka parang pag napapanood ko siya sa screen, sabi ko, tila yata hindi makapture ng camera ang talagang total look and beauty at yung mga features ni Bea para bang kung ano napapanood mo sa screen, parang ano lang, maliit na porsyento lang ng tunay na kagandahan niya. Sabi ko, siguro dadating ang panahon na matidiscovery talaga ng cameraman kung paano palitawin yun at unti-unti nga yun ang nangyari. At ngayon, pagka minsan nakakapanood din ako ng kanyang mga dating ginawang mga palabas sa TV, sa Jeepney Channel. Salamat, meron tayong Jeepney Channel. At nakikita ko, doon natin makikita kung paano nag-grow ang mga artista ng ABS. Dahil halos mus-mus pa sa kanila. Tapos nakakatuwa at makikita mo kung paano sila lumaki. Yung iba, kung paano nalaglag yung ipin, tapos tumubo ulit, kagaya ngayon si Miguel. Ano bang pinag-uusapan natin na uwi na sa iba? Yung kung kung bakit po pumasa sa panlasa niyo si Bea, naging fan kayo ni Bea. Alin? Kung bakit po, yung dahilan po na kung bakit po sa taas po ng standard nyo naging idol nyo po, naging fan po kayo ni Bea. Nagustuhan nyo po siya. Hindi naman ako kritiko. Fan ako. I'm mainly a cinema fan, be it big screen or small screen. Kaya, ang tinitingnan ko kung ano ang audience appeal ng isang artista at bilang fan, pina-follow ko kung ano yung mga palabas niya. At isa na doon si Bea. Siguro nagkataon yung choice of projects niya, appeal to me also. At yung nababasa ko na magandang pag-uugali niya. At nakikita ko yung kinakalabasan din ng mga serye ginagawa niya at mga pelikulang ginagawa niya. Ganun lang. Okay, last na po tita, bilang kayo nga po yung original na
Holy Queen. Sa tingin, naniniwala po ba kayo na deserving si Bea na matanggap yung titulong yun? At buong puso niyo po bang ipapamana sa kanya yung title na yun? Wala po ba kayong kontra? Wala akong karapatan na magpamana. Dahil hindi ko sinosolo yung titulong yun, katulad nga ng nasabi ko, iba ang dahilan kung bakit ako natagurian. Ganon. Nakagawian na lang nilang siguro for lack of something to say pag ini-introduce sa stage. Hindi po, hindi totoo yan. At siguro marahil ang gauge nila noon ng King, Queen, ay box office noong panahon na yun. Kakaiba ngayon, hindi lang nakafocus sa, dahil sa growth ng industry, hindi lang tayo nakafocus sa popularity, nakafocus tayo sa body of work. Kung ano ang performance ng artista, kung ano ang choice of roles niya, naging pabigat ng pabigat, which happened to Bea dahil iba-ibang character ang pinortray niya. Ang isa pang hinahangaan ko kay Bea, siya ang pinakamaganda at pinakamalinis, pinakamadisente mag-kiss and sing. Wow! Ang bongga naman.